Magandang hapon po. Undas long weekend mga kapuso at maraming kababayan natin ang dagsana sa mga sementeryo. At live po tayo mag-uulat mula rito sa Manila North Cemetery. Iba't iba naging sitwasyon sa mga sementeryo bukod sa dami ng tao, may mga nabasa dahil sa biglang ulan. Buong pwersang nakatutok ang GMA Integrated News ngayong Undas para ihatid ang pinakahuling sitwasyon sa iba't ibang sementeryo sa buong bansa. At mula sa mga pinakamalaking sementeryo sa Kamaynilaan hanggang sa mga libingan sa iba't ibang lalawigan kung saan tiniis hindi lang ang init ng panahon kundi pati na ang mga bahang hindi pa rin humuhupa. Mga kapuso, bumuhos po ngayong araw ang mga dumalaw dito sa Manila North Cemetery na pinakamalaking libingan sa Metro Manila. May ilang nabasa dahil sa biglang buhos ng ulan. At alamin po natin ang latest sa live na pagtutok ni JP Soriano. JP? Pero Pia, mga kapuso, yung ulan na yan ay saglit ding tumila at sa mga oras na ito bago mag-alas 5 ng hapon ay lagpas 1 milyon na po ang mga kababayan natin nagpunta rito sa Manila North Cemetery, 1,038,000 to be exact. At ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, dadami pa yan hanggang bukas. Kita sa Blumentritt Road ang dami ng mga tao at sasakyang papunta sa Manila North Cemetery. Masigla ang negosyo sa parking sa gilid ng sementeryo. Namigay rin ng libreng bulaklak ang pamunuan ng libingan. Sa loob nagkalat ang mga pulis. Si Ramon, halos 10 minutong naglakad para marating ang puntod ng anak na si Ryan, pamangking si Marlon, at apong si Rusty. Lahat sila ginupo ng kidney failure. Napakasakit po sa akin. Kung ano po, mas gusto ko pa po ako na mauna kaysa sa kanila. Kahit umulan kaninang mag-aalauna ng hapon, walang patid ang dating ng mga dalaw hanggang sa mga apartment type na libingan na umaabot ng 4 hanggang 5 patong. Sa aming pag-iikot sa loob, madarama mo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga namayapang mahal sa buhay. Mula sa mga simpleng nicho at puntod hanggang sa libingang tad-tad na mga bulaklak. Pagkakataon din ang Undas para mag-mini reunion ang mga magkakaanak at magkakaibigan. May nagpiknik o salo-salo pa. Ang Manila North Cemetery, himlayan din ng ilan sa mga tanyag na Pinoy, gaya ni dating Pangulong Ramon Magsaysay at ni The King, Fernando Poe Jr. o FPJ, pati na ang kanyang misis na si Susan Roses. Ever since naman kasi she's always been helpful to us. Lagi siya nakatulong sa amin financially, emotionally. Lahat po ng aspects na pwedeng, kasi parang yung daddy ko yung naging parang PA niya nung time na nagsisimula sa showbiz po. Sa puntod ni FPJ may QR code na kapag in-access ng mga tagahanga ay makikita ang mga videos ng pagpupugay sa hari ng pelikulang Pilipino. Kaya ang ilang fans gaya ni Maris, ganito na lang ang reaksyon nang makita ang laman ng QR code. Hanggang nitong alauna ng hapon, halos 800,000 ang estimated crowd sa Manila North Cemetery. Mas kaunti na raw ang mga nakukumpiskang bawal na gamit kumpara noong mga nagdaang taon. Dahil umaabot ng milyon ang dumadalaw sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa Pilipinas, mahalaga raw na may wristband tagging para sa mga kasamang bata. Gagawin namin next year, yung wristband namin, mas lalakihan namin yung lugar. Kasi talagang, katulad nangyari nga kahapon, meron 7 years old na bata, nawala po ng mga 20 minutes, nakita po ng magulang, tinawag sa kanya. Ang kagandahan lang ito, ang tumawag po sa kanya, kapwa magulang din po.
At Pia, maliban sa mga ilang kabataang nawala saglit, ilang kababayan natin saglit na nahilo, wala na mga untoward incident o talagang malaking kasong nangyari dito. Peaceful hanggang sa mga oras sa ito. Yan ang inaasahan ng mga taga rito hanggang sana mangyari hanggang bukas. Bukas daw, dahil araw ng Sunday, November 2. Usually, pag November 2 mas kaunti, pero dahil Sunday, inaasahan mas marami pa rin ang pupunta dito sa Manila North Cemetery. At balik ko na sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano. At mga kapuso, kaninang umaga po, naitala ang pinakamataas na bilang ng mga taong dumadalaw dito sa Manila North Cemetery sa loob ng isang oras. Umabot po ito sa mahigit 167,000. Pero hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga tao. At dito po, sa himlayan ng mga patay, ang bayanihan, buhay na buhay. Pamilya ang mga dumadating dito. Karamihan sa kanila, bitbit pati ang maliliit na anak. Tulad ni Lian. Galing Sampaloc, Maynila si Lian at pumunta sa Manila North Cemetery para bisitahin ang puntod ng yumaong lolo't lola. Ito ang unang beses na sinama niya ang kanya anak na 3 taong gulang pa lamang. Siyang lalayo, titignan niya lagi kung sino yung humahawak sa kanya. Kasi si Morley naman kasama ang 8 taong gulang na anak. Sinadya niya talaga ang wristband tagging station sa may pasukan ng sementeryo. For security rin po, syempre, ang maraming tao, may mga hindi inaasahang pagkakataon na nangyari. At least, alam niya naman po na if ever na may mangyaring hindi naman dapat, meron po akong sa kanya. Ayon sa Manila North Cemetery, malaking tulong ang mga wristband. Dito nakasulat ang pangalan ng bata pati na cellphone number ng kanilang magulang o kasama sa pagbisita sa sementeryo. Pero na-recover po, natawag po namin. Yung huling-huli po namin kanina, yung bata kakakuha lang po, 9 years old, taga Paseco. Naiwan siya ng uncle niya doon sa may circle. 2 oras hindi niya alam gagawin, pumunta rito. Pagpunta rito, nag-paging system lang kami. 10 minutes lang dumating yung uncle niya rito. Na-recover na kagad. Hindi naman nawawala ang diwa ng bayanihan ngayong undas. Kanina, may nadatnan kaming volunteer na nagpapahiram ng wheelchair para sa mga hirap ng maglakad ng malayo. Umulan man o umaraw, dagsa pa rin ang mga kapuso nating nais bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. At sa mga oras na ito, umabot na sa mahigit 1 milyon ang mga pumunta rito mula pa kaninang alas 5 ng madaling araw. Wala namang naitalang mga untoward incident ang mga polis, pero marami na silang nakumpiskang ipinagbabawal na gamit. Kaya paalala nila, yun nga po, yung mga nasabi po natin, yung mga sigarilyo, yung flammable materials, yung sharp object. Mga kapuso, wala pa naitatalang mga untoward incident. Pero sa mga sandali ito, naririnig din natin at nakikita natin na may mga ambulansyang papasok at palabas ng Manila North Cemetery. Kaya paalala pa rin ng mga otoridad na kung kayo po ay nangangailangan ng paunang lunas, siguraduhin lamang na may mga kasama kayo na pwedeng humingi ng tulong para rito. At gaya po ng nakita namin o pinakita po namin sa inyo kanina, malaking tulong daw yung ginawang wristband tagging ngayong taon. Kaya po pinag-iisipan ng mga otoridad dito na sa susunod na taon ay gawin na itong compulsory o requirement para sa lahat ng mga babatang papasok dito sa Manila North Cemetery. Sa ngayon, Ivan, balik muna sa inyo dyan. Salamat, Pia. Samantala sa ibang balita, nagkasunog sa isang planta ng kuryente sa Pagbilao, Quezon. Isang patay, siyamang sugatan. Sa sunog at pagsabog na inaalam pa ang pinagmulan. Nakatutok si Nico Wahe. Laki mga boy, nalagablag. Kita sa video na ito kung paano lamunin ang power station na ito sa Pagbilao, Quezon. Kuha yan pasado alas 9 kagabi. Ayon sa spot report ng Pagbilao Police, tripper house at coal dust facility ng power station ang nasunog. May mga pagsabog pa raw na naitala. Sa pahayag ng Pagbilao Energy Corporation, isa sa mga tauhan nilang nasawi habang siyamang nasugatan. Inaasikaso na raw nila mga naapektuhan. Nagsasagawa na raw sila ng full assessment sa naging damage sa power station habang patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Patuloy raw sila makikipagtulungan sa mga otoridad. Tumanggi pa magbigay ng pahayag ang Bureau of Fire Protection o BFP Pagbilao at maging ang Pagbilao Police kaugnay sa insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Pinaigting na kooperasyon kontra korupsyon. Isa ito sa mga napagkasunduan ng member economies ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa pagtatapos ng APEC Summit.
At mula sa South Korea, nakatutok si Bernadette Reyes. Formal nang nagtapos ang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit ngayong araw sa Gyeongju, South Korea. Itinurn over na ng South Korea ang chairmanship ng APEC Summit 2026 sa China. Sa turnover ceremony, nagkaroon ng pagkakataong magkamayan sina Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Pangulo, binati niya si Xi sa chairmanship at muling iginiit ang pangako ng Pilipinas sa isang makabuluhang pakikipagtulungan sa rehiyon. Nagkaroon din ng group photo ang world leaders mula sa 21 member economies. Ang Asia-Pacific region ang bumubuo ng 46% ng global trade. Katumbas yan ng 61% ng kabuuang GDP sa mundo. Inadopt ng 21 APEC member economies ang Gyeongju Declaration kung saan nangako ang mga bansa na palalalimin pa ang pagtutulungan sa larangan ng ekonomiya sa gitna ng nagbabagong panahon. Kinilala nila ang halaga ng kalakalan at pamumuhunan na mapapakinabangan ng lahat. Pero kumpara sa mga nakalipas na deklarasyon, hindi nabanggit ang kanilang patuloy na pagsuporta sa multilateral trade system na pinangangasiwaan halimbawa ng World Trade Organization na layong padaliin ang kalakalan ng mga bansa. Nabanggit din sa deklarasyon ang masamang epekto ng korupsyon na sumisira sa tiwala ng publiko. Nangako ang APEC member economies na hindi papayagan ng pagtatago ng mga corrupt offenders at pagtatago ng mga illicit assets. Samantala, positibo naman ang pananaw ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, sa posibleng pamumuhunan ng Korean companies, partikular sa sektor ng electronics. Yan ay matapos makipagpulong si Go sa mga kumpanyang Koreano, bagaman wala pang tiyak na halaga ng pamumuhunan. Sa idinaos na gala dinner kagabi, nagsilbi bilang host ang Korean singer at actor na si Cha Yun-woo. Habang nagpamalas naman ng talento ang K-pop star na si G-Dragon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nagkalat ang mga peras sa karga ng isang truck ng salpukin ng pampasaherong tren sa The Netherlands. Bagong insidente, tumuwid ang truck sa riles pero biglang huminto at umatras sa hindi pa malinaw na dahilan. Naabutan ng pagbaba ng railway barriers ang truck at doon na ito inararo ng parating na tren. Ayon sa nangangasiwa ng Public Railways ng The Netherlands, 5 sugatan sa insidente. Mga kapuso, sa Manila South Cemetery naman kung saan marami rin ang dumalaw mula pa sa iba't ibang mga probinsya, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad. Alamin po natin ang latest sa sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Darlene Moral. Darlene, kamusta dyan? Pia, 3 oras na lang magsasara na itong sementeryo. Pero katulad ng nakikita nyo rito, talagang tuloy-tuloy at marami pa rin yung mga dumarating dito para dumalaw. Ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, mahigit 120,000 na yung mga taong pumupunta rito ngayong mismong araw ng undas. As of 5 p.m. po yung tala na yan at kapansin-pansin daw na mas kakaunti yung pumunta rito ngayon kumpara noong nakaraang undas. Sa bahagi ng Manila South Cemetery kung saan nakahimlay ang mga sanggol na maagang binawian ng buhay, nag-alay ng panalangin si Salvacion Oropesa para sa anak niyang si Marjeline. Namatay noong 3 buwang gulang pa lang. Sabi ng mga doktor, yung puso pala nabalot ng taba. Masakit ang kalooban ko kasi ganyan ang mahirap palang ina na walang anak na babae. Dinadalaw niya ito kasabay ng pagpunta sa yumaong asawa. Magkahalo naman ang emosyon ng pamilya ni Fabio. Kamamatay lang ng kanyang lolo. Ngayon pa man din ang kaarawan ni Fabio. Medyo malungkot tas masaya kasi yung lolo ko po. Last week lang po namatay si Dad. Sa bawat sulok ng sementeryo, may tagpo ng mga pamilyang sama-sama. Ang pamilya ni Teresa, hinintay ang mga kaanak na nanggaling pang Laguna at Batangas. Importante. Ibang okasyon pwede mong i-miss, pero ito, yung undas, talagang dapat nadadalaw natin mga mahal natin sa buhay. Buong maghapon ang buhos ng mga pumapasok sa Manila South Cemetery. May ilang sumama ang pakiramdam, tulad ng 70 taong gulang na si Nanay Rosa, na nahiwalay pa sa 20 taong gulang na apong mahigit 6 na oras na niyang hinahanap. Hindi ako uuwi. Hahandahan natin ko siya.
Mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad. Isa-isang iniinspeksyon ang mga gamit ng mga pumapasok. Maraming kumpiskadong sigarilyo at mga gamit na madaling magliyab. Pinaiwan din ang e-cigarettes na maaaring balikan ng mga may-ari. Bawal ang mga alagang hayop sa loob dahil baka raw makagat ayon sa pamunuan ng sementeryo. Kaya hanggang labas lang ang mga Shih Tzu na sina Chloe at Max. Ito, magpalitan na lang daw kami ng asawa ko. Ako na lang, mamaya ako naman ang papasok. Sila naman magbabantay. Ipinaiwan din ang mga sisiw na binibili ng mga bata sa labas. Pinaghandaan daw ng pamunuan ng sementeryo ang 600,000 hanggang 1 milyong tao na dadalaw ngayong araw. Pero hindi hamak na mas kakaunti raw kumpara noong 1 taon ng mga tao ngayon. Medyo mababa gawa ng baka natatakot sila lumabas kasi may tayo ngayon yung impluensya. Nasa sa kanila naman po kung gusto nila mag-face mask o hindi. Pia, napansin namin na mas marami yung mga taong pumupunta rito o dumarating dito sa Manila South Cemetery noong hapon hanggang ngayong maggabi na. Sa mga oras na ito, mahigit 65,000 yung mga taong nasa loob at mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito at magpapatuloy po yan hanggang magbukas uli yung sementeryo bukas ng 5 a.m. Yan ang latest mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Samantala sa Pasay City Cemetery, nagpapasingil na ng kandila sa mga caretaker ang ilang dumalaw sa mga matataas na nicho. Naging family reunion naman ang pagdalaw sa puntod ng ilang Pinoy sa Manila Memorial Park. At mula sa Parañaque, nakatutok live si John Consulta. John? Pia, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating ng ating mga kabayan dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque City para dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Naglatag ng orange cone sa mga traffic enforcers sa Sukat Road, Parañaque para maisaayos ang daloy ng mga sasakyan na papasok sa Manila Memorial Park. Sa loob, daraan sa inspeksyon. May mesang puno ng mga kinumpiskang gamit tulad ng sigarilyo, alak at lighter. We strictly prohibited po to bring lighters po. Instead na lighter, mas maganda dalhin na lang natin is posporo. Pinagbabawal din po namin yung mga matatalim po na bagay such as yung mga kutsilyo or knife pusher, alcohol, and then vape pusher inside Manila Memorial Park. May stulang reunion daw ang pagkasama-sama ng mga kaanak na ito para sa kanilang great-grandparents at iba pang mahal sa buhay na nakalibing dito. If we come together, it's like we are cherishing and honoring their memories. We are showing that we still love them. We're still here. We will forever be there for them. Sa puntod ni dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino at dating Senador Ninoy Aquino, may mga nagsindi ng kandila, nag-ali ng bulaklak at nanalangin. Mga kaanak at fans naman ang dumating ngayong araw sa puntod ng aktor na si Rico Yan, ang ilan nang galing pa sa Amerika. Every year, we have food. Because our family and friends, they always visit my Uncle Rico. Dagsari ng mga dumadalaw sa Pasay City Cemetery. Ang iba, ipinasisindi na lang sa caretakers ang mga kandila. Hindi na kasi nila maabot ang puntod dahil sa taas ng mga apartment-style na libingan. May mga umigot ding lay ministers na nagdarasal at nagbabasbas ng ilang puntod. Pia, ayon sa Manila Memorial Park ay umabot na raw sa bilang na 214,000 ang dami ng ating mga kabayan na bumisita dito sa sementeryo nga dito sa Parañaque City. At inaasahan pang tataas ito, lalo pat patuloy, Pia, no, ang ating nakikita mga pagdating ng ating mga kabayan na may dalang mga bulaklak at ng kanilang mga kandila para nga ialay sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Samantala ay mas mataas naman ito, Pia, no, kumpara doon sa bilang ng mga kababayan natin na dumalo kahapon na ang naitala ay more than 200,000 mula 6 a.m. yan kahapon hanggang alas 3 ng madaling araw. At yan ang latest mula dito sa Parañaque City. Balik sa Pia. Maraming salamat, John Consulta. Naiuwi na sa Pilipinas ang abo ng social media personality at status by sparkle artist na si Eman Atienza. Sa Instagram post, ibinahagi ni Kuya Kim Atienza at ng asawang si Felicia ang larawan ng urn ng anak. Nakatakdang iburol si Eman sa November 3 at 4 sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Bukas sa publiko ang burol mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi.